oras na ito, tayo po ay darako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Actually, continuation po ito ng ating pong naging pag-aaral kaninang umaga. Hindi po natin tinapos kaninang umaga, pero gusto nating tapusin ngayon pong hapon. At ang ating pong pag-aaral ay nakatuon po sa Book of Matthew chapter 24. We are on our series simula po kaninang umaga hanggang sa mga darating na Sunday na may kinalaman po sa end times. Very timely ang ating pong magiging paksa dahil ito po yung mga panahon na dahilan sa mga kaganapan na nangyayari sa buong mundo, na marami ang mga mananampalataya at marami na rin mga tao na ngayon po bumabalik sa Bible. Ano ba sabi ng Bible? Malapit na ba talagang dumating ang kawakasan? So, kung meron pong higit na dapat nakakaalam at hindi po kung kailan babalik ang Panginoon, kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa kasalukuyan, dapat tayo yon, mga mananampalataya. Kaya sa pag-aaral po natin ngayon, para po sa unang pag-aaral natin, ay nais ko po na ihanda ang ating mga puso kung paano pa natin dapat harapin ang huling mga araw. Okay? Sa susunod na mga Sunday, sa ating mga pag-aaral, tatalakayin natin yung mga kaganapan, yung mga events na nakabase sa banal na kasulatan na mga mangyayari sa darating na panahon. At titingnan natin from the prophecy of Daniel at kasama na rin sa Book of Revelation yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat nating maintindihan para mas makita natin sa tamang pananaw ang mga kaganapan, para kapag may nangyayari, hindi tayo nabibigla at hindi tayo nadadaya at hindi tayo masyadong natatakot. Diba? Kundi maidulot sa atin ito, mas lalo tayong magtiwala sa Word of God kasi ang lahat ng mga nangyayari ay nagaganap alinsunod sa sinabi ng salita ng Diyos. So Matthew chapter 24, tumayo tayong lahat. Tayo pong lahat ay magbumasa ng ating pong pinaka-key text. Again, basahin natin verses 1 to 14. Matthew chapter 24, verses 1 to 14. Ito, introductory message po natin for our series. And sabi po in verse number 1, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars, and see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, then shall the end come." Palain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ama naming Diyos, palain mo pong muli ang pagpapatuloy ng aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng wisdom, ng guidance, ng pagkilos ng banal na Espiritu, upang maunawaan namin at maisapuso po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng teachable heart, na hindi lang namin tanggapin ang mga mensaheng ito para makadagdag ng kaalaman, kundi maisapuso namin. Na magbibigay, Panginoon, ng dahilan para kami po ay magkaroon ng kapayapaan.
At makita namin, Lord, ang lahat ng ito in light of your word. Upang kami bilang mga mananampalataya ay hindi madaya ng kaaway, hindi manakaw ang saya, ang kapayapaan, na kalooban mo, Panginoon, at ibinigay mo na sa amin dahil nasa amin ang banal na Espiritu. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Again, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pinamagatan po nating Facing the End Time and the End Times Faithfully. So, sa pagharap natin sa end times, every time na makakarinig tayo ng mga balita, na mababasa natin, mga kaibigan, na grabe nangyayari na yung sinasabi ng, huwag magdala ng takot. Amen? Kundi maging dahilan para lalo tayong maging faithful. Okay? Yung mga nakasulat sa Bible na nakakatakot at yung mga kaganapang nakikita nating unfolding, di ba, before our eyes, hindi dapat magdulot ng terror. Hindi dapat magdulot ng, naku, malapit na, hindi. Dapat mas lalo magdulot sa atin para lalo tayong maging faithful sa Diyos. Bakit? Kasi lahat ng nakasulat sa Kanyang salita, ipinapakita sa atin ng Panginoon na totoo. At huwag tayong matakot kasi bahagi ng pag-aaral natin, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya ang purpose natin, mga kaibigan, ng ating pong pag-aaral, again, katulad ng binanggit natin kanina, is not to create panic. Hindi para mag-panic tayo, but to create preparedness, to produce preparedness. Maging handa tayo sa mga darating. Amen? At ang paghahanda dito, mga kaibigan, ay hindi yung pampisikal lang na paghahanda, kundi yung spiritual. Ito yung panahon na dapat ang spiritual na buhay natin, mas binibigyan natin ng pagpapahalaga. Mas lalo tayong nagdi-desire, mas lalo tayong lumalim sa pananampalataya. Mas lalo maging desire at magdulot ng desire na mas lalo tayong magbasa ng salita ng Panginoon. At mas lalo tayong magpagamit sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi anytime can be rapture time. Malapit na talaga, mga kapatid. Nasa doorstep na natin. Ano po, ang pangako ng Panginoon na kanyang kukuhanin ng kanyang mga anak. At pag-aaralan po natin yan about the rapture. Ano po, at isa po yan sa mga paksang tatalakayin natin sa mga Sunday na darating para mas maintindihan natin in light of God's Word. Kaya nga po, ang sabi nga po natin kanina, sana ang maging katanungan natin ay hindi lamang matatapos doon sa, Pastor, ano po ba ang mangyayari? Okay? Kung hindi, ang katanungan natin should be, how should we respond? How should we live sa ganitong mga sitwasyon na nakikita na natin na ang mga hula ng banal na kasulatan ay unti-unti nang nagaganap at nangyayari. Kaya ito pong Matthew chapter 24 ay nagbibigay po sa atin ng panawagan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng panawagan bilang mga mananampalataya. Sabi nga po natin kanina, to be watchful. Be watchful. Maging mapagmatsyag tayo. Amen? Number 2, not only to be watchful, but to be faithful. Be faithful to the Lord. Ito yung right time to be faithful to Him. Ito yung right time na kung tayo hindi tayo nagbibigay ng panahon dati at hindi natin na-appreciate ang prayer, this is the right time for us to really pray. At hindi lang ito, mga kaibigan, kundi be ready. Amen? Be ready. Hindi po sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan natin ay anytime. Pwede naman tayong mamatay. Nasa langit naman diretso pupunta ang kaluluwa natin. Ang readiness na tinutukoy natin dito, yung readiness na kapag dumating ang ating Panginoon, sana mga kaibigan, haharap tayo sa Diyos na walang panghihinayang. Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang panahon. Yun eh. Always be ready. Kasi after the rapture, mga kaibigan, susunod na po doon, mga kaibigan, na yung pagbibigay na ng crown. Di ba ba? Yung judgment seat of the Lord Jesus Christ. Aharap tayo sa Panginoon at ipagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa bilang mga mananampalataya. I hope and pray to God na hindi tayo magkakaroon ng panghihinayang at sasabihin natin, sayang hindi ko sinayang yung panahon ko. Sana nung hindi pa nangyayari itong mga ganitong bagay, sana nagbigay na ako ng buhay ko. Sana ginawa ko na yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Sana nagpagamit na ako sa Diyos nung nagkaroon ako ng pagkakataon. I hope and pray na itong mensahe pong ito at mga mensahe mapapakinggan natin sa mga darating na mga linggo ay maging dahilan for us to prepare. Ang layunin natin is not to predict when it will happen.
Ang layunin ng pag-aaral natin is to prepare us for the things to come. Upang masumpungan tayo ng ating Panginoon na gumagawa ng kanyang kalooban. Amen? So kaninang umaga, pagbabalik tanaw lang at idudugtong na po natin yung huling 2 puntos po natin. Ang unang punto, so first point na tinalakay natin kanina sa pagharap sa end time, sa mga huling araw, nakitang-kita naman natin mga kapatid na eto na talaga. Ano po? Number 1, be careful in confusion. Mag-iingat tayo sa kalituhan. Sabi nga natin kanina, kung titignan natin yung Matthew 24:4-5, ang sabi ng talata, take heed that no man deceive you. Ang unang sinabi ng Panginoong Sukristo, ang unang paalaala o warning ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang mga alagad is not about the coming wars and rumors of wars. Hindi dun sa paparating na pestilences or famine, hindi yun yung binigay na warning eh. Ang sabi ng Panginoon, take heed, be careful. Bakit? That no man deceive you. Iyan ang pinakamalaking problema ang kakaharapin natin mga mananampalataya. Again, ito po ay salita ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya. Hindi na natin kailangang matakot sa mangyayari sa kinabukasan. Ang kailangan natin mag-ingat tayo, baka dayain tayo ng dyablo. Yun eh. Kasi yung kaligtasan hindi na mawawala sa atin, pero yung saya ng buhay, habang nasa lupa tayo, yung kayang nakawi ng kaaway, kapag hindi tayo naging maingat, at hindi natin, alam po ninyo, grinardyahan ang sarili natin sa pangdideceive ng kaaway. Alam niyo, sa mga unbelievers, normal lang na matakot sila. At dapat lang silang matakot at sana maging dahilan para kilalanin nila at magbukas sila ng kanilang puso sa ating Panginoon. Kasi walang ibang tunay na paraan at solusyon sa takot na pagdadaanan nila. Kung babasahin natin ang Book of Revelation, talagang mangkikilabutan tayo eh. Yung ibang mga tao ayaw basahin ang Book of Revelation, nakakatakot eh. Lalo na kapag pinag-aaralan na natin yung trumpets. Di po ba? Lalong-lalo na yung bowls judgment. Grabe po mga kapatid. Kung mababasa lang natin at maiintindihan lang natin, talaga namang dapat talaga matakot ang mga unbeliever. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi dapat kasama tayo sa matatakot. Kung hindi maging concern tayo sa kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, yun yung dapat maging concern natin. Hindi para maghasik ng takot, kundi magkaroon tayo ng concern. Kasi kung mahal natin ang mga mahal natin sa buhay at ayaw natin silang mahirapan sa simpleng kahirapan, mga kapatid, kapag ang mga mahal natin sa buhay ay dumating na kinuha na tayo ng Panginoon, doon sa rapture na sinasabi at tinuturo ng Biblia, at kapag sila ay naiwanan at sila ay nagtagal at namuhay doon sa 7 years of tribulation na sinasabi rin ng Bible, na pag-aaralan din naman natin, mga kapatid, yung hirap na pagdadaanan ng mga tao cannot be compared sa anumang hirap na po pwedeng maranasan at dumaan na nakaranasan ng lahat ng mga tao. So don't be confused. Don't be confused. The devil will confuse us. Ang diablo gagamit ng maraming paraan para i-deceive tayo, para dayain tayo, para ang focus natin ma-focus sa nangyayari at mawala ang focus natin sa Diyos. Be careful in confusion. Be careful in confusion. Pangalawa, kaninang umaga ay tinalakay po natin second point. Paano natin dapat harapin? Be calm. Be calm in chaos. Kakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng hindi maayos na pangyayari, pero ang dapat na maging damdamin natin ay maging kalmado lang tayo. Kalma ka lang. Amen? Una, wala naman tayong magagawa. Makarinig man tayo ng wars at rumors of wars, may mangyari man at maulit man at sana'y wag na sa lifetime natin. Diba? Yung mga pestilences, sabi ko nga kanina, meron pa manghihigit doon sa nangyari 2020. Grabe yun, ha? Pero mangyari man, wala man tayong magagawa eh. Hindi makakatulong kapag masyado mong
in-stress ang sarili mo sa mga mangyayari. Naku, baka mag-200. Naalala ninyo nung nagkaroon ng unang balita ng gera sa Iran versus the US? Meron pang ang balita, mga kaibigan, naku, magiging rasyon na ang kuryente. Di ba, naalala niyo, di ba, nagkaroon pa ng mga ganung balita, naku, magba-brown out. Na hindi na tayo sanay sa brown out. Sino sa inyong hindi na alarma? Oh. Kung iisipin pa natin yung magba-brown out at magti-300 o magiging 400 ang kada litro, may magagawa ba tayo? Hindi, wala mang maitutulong. Anong kailangan natin gawin? Become! Naalala ko tuloy, mga kaibigan, lahat tayo dumadaan, lalo yung mga nasa eskwelahan, di ba? Yung mga nasa kumpanya, may earthquake drill eh. Para saan yun? Para pag dumating, mga kaibigan, yung talaga hindi natin inaasahan, ayaw sana natin mangyari po pwedeng, pero po pwedeng mangyari anytime. Anong sinasabi mga kaibigan ng mga nagtuturo? Be calm, be calm. Huwag kayo magpapanik. Kasi pag nagpanik tayo, simula mga kaibigan na hindi mo na alam ang gagawin. Kung yung earthquake pa lang, mga kaibigan, ganun na sinasabi sa atin, mapapahamak tayo. Pag hindi tayo naging kalmado, how much more sa mga maririnig natin at pag-aaralan natin sa mga darating na araw. Pag hindi natin alam kung paano ite-take at haharapin ang mga bagay na ito, maniwala kayo mga kapatid. Baka maaga ninyong makita si Lord. Be calm. Wala tayong magagawa eh. Kahit na mag-rally tayo, kahit magreklamo tayo, kahit matakot tayo na matakot, kahit huwag ka na lumabas ng bahay, mangyayari at mangyayari pa rin. Ang kailangan natin gawin is, sundin natin kung ano yung sabi ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 24:6-8. Ang sabi ng banal na kasulatan, and ye shall hear of wars and rumors of wars. Ano sabi? See that ye be not troubled. Do not be troubled. Stay calm. Amen? We have the peace of God. Makita natin sa tamang pananaw at harapin natin sa paraan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Pakalaga ng Word of God. Kasi ang sabi ng Panginoon dyan, for all these things must come to pass. Dadating, regardless kung ayaw natin mangyari, it will come to pass. Kasi sinabi ng Word of God. Pero huwag tayo mag-alala because the end is not yet. Naalala ko dati, 2020. Sino sa inyo buhay ng 2020? Ha? Naalala niyo yung, hindi 2020, 2000. Sorry, 2020 pandemic 2000. Sino yung buhay na noon 2000? Okay? Parang 10 years old pa lang ako noon. 2000, naalala niyo yung isang kinatakutan ng marami? Y2K? Alam niyo ba yung Y2K? Mga kabataan? Ano yung Y2K? Ano yun? Yung year 2000, yung magsi-0-0. Grabe ang takot na maraming tao noon. Akala natin magka-crash lahat. Di po ba? Dahil babalik sa 0-0-0-0. Ay, grabe yun. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, nagkaroon ng panic? Na yung iba, mga kaibigan, doon nausot, doon sikat na sikat, mga kaibigan, yung mga bunker houses. Na yung iba, nag-imbak ng maraming tubig. Yung iba, mga kaibigan, naalala ba ninyo yun? Akala natin tapos na rin ang mundo nun eh. That was 20 years ago. Pero hanggang ngayon, nandito pa tayo, no? At ang dami rin nag-predict, dadating na ang Panginoon. Kaya yung iba, magbentahan na kayo ng inyong mga lupain. Pasasaan ba yan? Babalik na ang Diyos. Ba yung iba nagbenta nga. Aba, lumipas na yung isinet na date. Mapambihira, nag-antay sa pinakamataas na lugar. Natapos ang araw, lumipas ang ilang mga araw. Mga kaibigan, wala pa rin bumabalik. Ano nangyari ba nang huli nagsisi? Isang bagay kasi hindi naman tungkulin at hindi naman layunin ng Bible na sabihin kung kailan dadating. Ang sinasabi lang ng Bible, dadating talaga. Dadating. Pero hindi na natin kailangan pang malaman kung kailan.
Ang sinasabi sa atin, it can come any moment. Ang importante is, be ready. Be ready. Maging kalmado tayo sa pag-aantay sa katuparan ng prophecy ng ating Panginoon. Do not be troubled. Do not be troubled. Kaya kung ano man ang makikita nating mga signs, hindi po ito nagsasabi that God has lost His control. Wag tayong parang di yata makapangyarihan ng Diyos. Hindi. Ito pong mga signs na ito ay dapat na magturo at magsabi sa atin that His plan is unfolding. Ang salita ng Diyos nangyayari na. Katuparan na ito ng mga sinabi at pangako ng ating Panginoon. Amen? Yun yung point number 2. Ito na po yung ating pagpapatuloy. Number 3, be committed in conflict. Yan ang encouragement sa atin at utos sa atin ng banal na kasulatan dito po sa Matthew chapter 24. Maging committed tayo. Ito yung time to be committed. Ano man ang pagdadaanan natin, ito yung subukan ng commitment sa Diyos eh. Ito yun. Ang subukan ng commitment hindi sa panahong okay. Madaling maging committed ang isang mananampalataya kapag lahat ng nangyayari sa buhay niya ay according to His plan. Doon sa plano natin. According doon sa gusto nating mangyari. Ang dali magbigay ng commitment, ano? Tama, ano? Pero ang tunay na test ng commitment ay hindi sa panahon na okay lahat, kundi sa panahon na hindi okay. And yet, tayo ay mananatili at tayo ay magpapatuloy. Sa darating na mga panahon, mga kaibigan, na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, hindi magiging okay lahat. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 3, in the last days, perilous times shall come. Perilous times. Mapanganib na mga panahon paparating. Ang tanong, kapag dumarating at nakikita at mararanasan natin na mapapanganib na panahon, will you be still committed to God? O magiging dahilan para tayo ay unti-unting lumayo, magduda, at tumalikod sa alam nating dapat nating gawain para sa ating Panginoon. Anong sabi ng Matthew chapter 24, 9-13? Ang sabi ng banal na kasulatan, then shall they deliver you up to be afflicted. Ito po yung mga mangyayari. Prediction to which is mangyayari. Hindi man siguro lahat ng tao makakaranas ng persecution, pero po pwedeng makaranas ng persecution eh. Pasalamat tayo, nasa Pilipinas tayo, hindi tayo na-persecute. Pero yung may mga tao, nakakabalita po ba kayo? Sa ibang mga bansa, lalong-lalo sa Middle East, mga taong pinapatay talaga. Sa ibang mga bansa, mga kaibigan, mga Western countries po ito, pero pinapatay ang mga pastor. Binabaril, mga kaibigan, ng mga mananampalataya sa simbahan. Grabe po mga kapatid. Ang tanong, kapag nakakaranas na tayo ng gano'ng, magpapatuloy pa ba tayo? O titigil na tayo? Magiging dahilan ba para mas lalong tumatag ang ating pananampalataya? O tatalikod tayo sa Diyos? Naalala ko pati mga kaibigan ng early church, alam niyo kung paano ang early church lumaganap? Because of persecution. Nung unang pagkakataon na nagsimula ang early church sa pamamagitan ng mga alagad after the Lord Jesus Christ ascended into heaven. Alam po ba ninyo, grabe po, biglang dumami, no? Unang pangangaral ni Pedro, wow! Libong mga tao kagad nang nasisave. Pambira sa panahon ngayon, nang nagagaliitin na ang pastor, copy preach, wala pang nasisave. Dati, mga kaibigan, di ba? Si Pedro nangaral, Pentecost, wow! Libo ang mga nasesave. Tumami. Sabi nga, they found favor. Diba? Hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa mga tao. Natakot ang mga tao. Sabi, ibang klase to. Pero dumating ang pagkakataon na sabi ng mga alagad, okay na to, sama-sama tayo. Ang ganda, ang sarap ng feeling kapag magkakasama, no? Masyadong okay na to, pwede na tayo dito, lumalago. Alam niyo, mga kaibigan, pinahintulutan ng Diyos na dumaan ng persecution. And because of persecution, yung mga totoong mananampalataya, some of them, they departed. Tumalikod, bumalik sa dati. Pero yung mga totoo, alam niyo nangyari? They stood firm. Pinakita nila yung commitment.
Hindi dahil sa persecution na naging dahilan para sila'y tumalikod at hindi magpatuloy, kundi because of persecution, doon napakita yung tunay na pananampalataya nila. Hindi sila napigil, kundi dahilan sa persecution, ito ang naging dahilan at naging paraan para ang iglesia ay kumalat. Napunta sa ibang lugar. Hanggang nagulat na lang tayo ba napunta na sa Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Dahil may mga mananampalataya, despite persecution, remain committed. Commitment. Itong panawagan eh. Ang sabi dito sa talata in verse number 10, and then shall many be offended. Many will be offended, will not remain committed, and they shall betray one another and shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. But because iniquity shall abound, ano sabi? The love of many shall wax cold. Ang sabi in verse number 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang magtitiis hanggang wakas, they shall be saved. Dito sa talatang ito, makikita natin kung papaanong from global events. Yun yung mga sinabi doon sa verses 2 pababa. Tapos dito sa talata, ito iba na, hindi na to global event, but personal cost. Ang ipinakita, anong sinabi? Believers will face, anong sabi? Persecution. Personal na to eh. Iba yung global no? Yung rumors of wars, pestilences. Pero ito, mga kaibigan, ipinakita na darating ang pagkakataong personally, you will be persecuted. Dadating yan. Dadating yan. Hindi man siguro kayo ilalagay sa prison, pero iba't ibang klase ng persecution. Marahil, di po ba? Yung iba, mape-persecute ng kapamilya. Marahil, mape-persecute kayo sa trabaho. Marahil, sa community, o sa circle of friends natin. Dahilan sa inyong pananampalataya, will you be committed? Will you stay committed? O katulad ng marami, dahilan sa mga ganitong mga sitwasyon, tayo ay titigil at lalayo sa kalooban ng Diyos. We will experience persecution. At ano pa ang sabi? Betrayal. You will experience betrayal. Yung mga malalapit na inaasahan mo mga tao because of your faith, alam nyo, tatalikuran kayo, makakaranas kayo ng ganon. Ano magiging effect nito sa atin? Titigil ba tayo? Or will we continue? You will be hated. You will be hated. At gagawa ang mga tao ng hindi mabubuto sa atin. Ang sabi diyan sa talata, many shall be offended. I hope and pray. I hope and pray. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, we will not be offended. Hindi tayo tatalikod. Many will fall away. Hindi natin hawak ang iba, pero ang prayer ko sa ating mga mananampalataya, sa mga members ng church natin, anuman ang pagdadaanan natin sa darating na panahon, hindi tayo tatalikod, hindi tayo mawawala, magpapatuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. At ang sabi diyan, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Gusto ko lang din pong bigyan ng pansin at pagkakataon nitong talata kasi baka ma-misinterpret natin na ito pong sinabi sa talata that he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Okay, wag po natin ma-misinterpret na ito po'y nagtuturo na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng ating sarili. Kasi ba pambihira, akala ko ba pastor by faith maliligtas ang kaluluwa. Pagkatapos dito, he that shall endure unto, parang lumalabas, parang ako ang magiging dahilan. Kapag nanatili ako, doon lang ako maliligtas. Kaya pastor, may gawa talaga eh. Hindi talaga purely by faith. May works. Okay, for the sake na maging maliwanag, hindi po yun yung gustong sabihin ng talata. Okay?
Pwede nating tignan ng ganon ang kahulugan ng talata, pero hindi po iyon ang context at ang kaisipan na gustong sabihin ni Jesus Christ patungkol sa talata. Bakit po natin sinabi? Kasi si Kristo mismo nagsabi sa napakaraming talata Sa pananampalataya lang maliligtas, hindi sa pamamagitan ng gawa So kung ang mga talata in the Bible ay nagsasabi ng isang aral na maliwanag na hindi lang itinuro ni Kristo, itinuro ni Pedro, itinuro ni Pablo, at pagkatapos may lalabas na ibang mga talata na magsasabing parang gawa or works, wag naman po na yung ang daming talata at established na aral, mababago at sasabihin natin mukhang by works nga talaga. Hindi po, mali lang ang pagkakaunawa natin. Like for example, yung pong sinabi ni James, di ba, faith without works is dead. Hindi po pagtuturo yun na hindi po pwedeng pananampalataya lang, kailangang haluan mo ng gawa. Merong ibang kahulugan po iyon. Amen? At palagay ko naman, naipaliwanag na natin to dati. The same is true dito sa talata. Kapag sa unang basa natin, iisipin natin na mukhang oo nga, mukhang kailangan yata mag-endure ako para masave ako. Again, hindi po yun ang aral ng Bible. Iba po ang ibig sabihin ng sinasabi ng talata. Ang ibig sabihin lang po ng talata ay ito. Ang context ay ganito. Ang genuine Christian faith ay masusubok by deception, by false prophets, by the increase of wickedness. Kaya nga ang sabi dito, some will turn away. Bakit sila nag-turn away? You know why? Because they professed. Pero lumabas ang tunay na kulay at ang tunay na kalalagayan ng kanilang pananampalataya, that it was not a genuine faith. Kasi ang mga taong may genuine faith, they will endure until the end. Amen? Naintindihan po natin? Ang true and genuine faith will stand firm until the end. Ang mga tao who will endure until the end ay kabaligtaran nung mga tao na sinulat at tinutukoy doon sa previous verse, whose love will grow cold. Ang totoo ng mga mananampalataya, hindi ito nanghihina at hindi nawawala at nanlalamig, kundi ang totoong mga mananampalataya will endure until the end. So hindi po ito po pwedeng i-take ng sino man, okay, na kailangan at nakadepende ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao sa ating personal ability to remain saved. Ito po'y isang pangako ng perseverance. Pangako ng perseverance coming from the Lord at mula sa isang totoong pananampalataya at biyaya ng Diyos na ang mga tunay na mga mananampalataya will endure until the end. Bakit? Because they genuinely have and received the saving grace. Iyon yung exact example sa Book of Acts when they were persecuted. Bakit hindi tumigil ang church? Sapagkat may mga mananampalataya na totoong nanampalataya sa Diyos. Marami ang nawala, marami ang naubos. Naubos sila Naalala po ninyo? Nung panahon na si Kristo po, mga kaibigan, ay nagpapagaling, ang dami. Nung palaspas ng araw, ng palaspas ng Palm Sunday, ang dami. Pero nung panahon na si Kristo po nakapako sa krus, nagtalikuran na ang lahat. Sinong nanatili? Sinong nanatili? Yung mga totoong mananampalataya. Amen? Yung totoong mananampalataya na nagpapakita at nagpapatunay na itong mga taong ito ang tunay na saved. Sila ang tunay na mga mananampalataya. Genuine ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Lahat ng mananatili despite sa persecution, ito ang mga tunay na mga mananampalataya. Yung pong ibig sabihin nun, hindi po yung tayo ang gagawa ng paraan
para manatili at para maligtas ang ating kaligtasan. Manatili ang ating kaligtasan. So dito po sa ating pong mensahe, dito po sa puntos na nais nating i-point patungkol sa commitment in conflict, ipinapakita po sa ating mga kaibigan na kapag ang ating faith ay hindi genuine, mawawala eh. Naalala niyo yung parable of the sower? The same principle. May nahasik sa batuhan, dinagit kagad. May nahasik saan? May nahasik sa wayside, dinagit, wala na. Yung iba naman na nahasik saan? Sa batuhan. Ano sabi? Ba medyo umusbong, ano? Pero hindi talaga grounded eh, no? Ano nangyari? O hindi rin nagtagal. Nakuha niyo ibig sabihin. Yung iba naman na nahasik sa thorny ground. Ano nangyari? Di ba umusbong? Nakinig? Nahipo ng salita ng Diyos? Na-enlighten sila? Ang problema mga kaibigan, dahil thorny, pag sinabing ground kasi tumutukoy sa puso eh. Nagtumubo, nag-ugat, kaya lang yung ugat hindi masyadong ano nangyari? Na-choke ng persecution, na-choke ng cares of this world. Ano nangyari? Nagtagal ba? Anong ibig sabihin? Hindi totoo kasi. Ang daming ganun, di po ba? Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang church, lalong-lalo na yung mga mega Christian churches, grabe po, lahat ng tao, parang ang feeling nga nung marami, dahil umaattend ako ng mega church at umaawit ako at masayang-masaya ako, okay ako eh. Pero hindi lahat ng mga taong nandun saved. Parang sa atin din, wag na tayong pumunta doon, sa atin lang. Ay, umaattend ako ng Christian church, ang gaganda ng mga awitin doon. Uy, nakakaramdam ako, may presensya ang Diyos yun. Nakaramdam ako ng presensya, saved na ako. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang totoong save, alam niyo kung sino? Hindi napunta sa stony ground, hindi napunta sa thorny ground. Ang totoong save, yung yung napunta sa good ground. Naintindihan po natin? The same principle. The same explanation. Hindi lahat ng magsasabing, save ako, save. Pero ang totoong save, mga kaibigan, lalabas po yan eh. It will manifest. Magpapakita mga kaibigan ng pagbabago. Magkakaroon ng tunay na commitment sa ating Panginoon. So in difficult times, ang isang mababaw na pagkakakilala sa Diyos will collapse, will go away. Some will walk away, some will compromise, and some will quit. Pero ang pangako ng Panginoon, He that endureth unto the end, yung mga totoo, ito yung mga tunay na maliligtas because they had a genuine faith. Anong pangako at ano po ang challenge sa ating mga mananampalataya? Stay faithful. Stay faithful in struggles. Pangalawa, stand firm when others stumble. At pangatlong challenge, itong pinakamahalaga, stay in love with Jesus. Stay in love with Jesus. Mahalin lang natin ang ating Panginoon. Don't be deceived. Huwag tayong magpadala sa mga mangyayari. Huwag tayong magpadala sa gagawain at reaksyon ng iba. Kundi manatili tayong nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. In conflicting times, Christians must be committed. Maraming conflicts na darating. Stay committed. Stay committed. Stay committed. Kasama natin ang Panginoon. May espiritu tayo ng Diyos. Stay committed. Number 4 and the last. Ito po yung huling puntos po natin. Number 4. Be commissioned in calling. Be commissioned in calling. Lahat po tayo ay kinumisyon kasi ng Diyos eh. May panawagan ng Panginoon. Tayong lahat. Ayan, example, nandito yung pamilya nila Pastor, mga missionary sila eh. They were commissioned to start a work in Malolos.
Pero alam po ba ninyo na hindi lang sa pastor at mga misyonero ang pagkukomisyon ng Panginoon? Kaya nga ang tawag, the Great Commission, Matthew chapter 28, go ye therefore and teach all. Hindi po yan particular at tumutukoy lang sa mga pastor at mga misyonero. Yan ay tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya. Be commissioned in calling. Ang panawagan ng ating Panginoon, maliban sa mga trabaho at ginagampanan natin, is yung pagkukomisyon sa atin ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, to share the gospel. We have a responsibility to share the gospel. Sa pagharap natin sa end times, again, huwag tayong matakot kung hindi maging dahilan para tanggapin natin ang panawagan. Kailangan akong magbahagi ng salita ng Diyos. Kailangan hindi manatili sa akin ang mabuting balita. Kailangan ito ay ma-share ko sa aking kapwa. Ano sabi ng Bible? Tignan po ninyo. Dito po tayo magtatapos. Matthew 24, verse number 14. Ang sabi ng banal na kasulatan, and this gospel of the kingdom, mabuting balita, shall be preached. Shall be preached. Actually, lahat nga ng mga binanggit dun sa verses 1 hanggang verse number 13, sabi, you shall hear wars and rumors of wars, pero do not be troubled because the end is not yet. Pero tingnan nyo, sabi dito, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. At ano sabi? Tingnan po ninyo. And then, ayun na. Actually, yun nga yung isang palatandaan kapag yung gospel na i-preach na sa buong mundo, then shall the end come true. Pastor, kung ganyan, hindi mo na ako mag-share. Ayoko muna mag-share, pastor. Ayoko bang magulaw ang mundo? Ayoko bang matama? Sarap kayang mabuhay dito. Huwag namang ganon. Ang isipin natin, hindi yung buhay natin dito. Ang isipin natin yung kaluluwa ng mga tao mapapahamak. Everyday, napakaraming mga tao na mamatay. Hindi natin alam yung mga mahal natin sa buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay nila. Masarap mabuhay sa lupa, amen? Pero ang sabi naman ng banal na kasulatan, hindi tayo taga rito eh. Huwag ka masyadong ma-inlove sa mundo. Kasi iwanan natin to eh. Naalala po ninyo yung talata in Hebrews chapter 11, verse number 13. Tignan niyo ang sabi ng talata. Hebrews 11, verse number 13. Ito po'y patungkol doon sa mga heroes of faith. Di po ba? Mga tao na nakasulat sa Hall of Faith, sa Hebrews chapter 11. Ang sabi po in verse number 13, these all died in faith. Yung mga taong sinulat, these all died namatay sila sa pananampalataya. Amen? Tingnan nyo sabi, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, ano sabi? And embraced them. Marami po dito mga namatay, pinersecute, marami dumaan sa hirap. Hindi naging magandang kamatayan ng iba, but they endured until the end because they had genuine faith. May nakita sila, mga kaibigan, na hindi man nila nakita sa kanilang physical na mata, but by faith nakita nila. Kaya kahit humarap sa kamatayan, okay lang. Ang hirap kayang mamatay, ang sakit kayang mamatay. Lalong-lalo kung persecution. Si Pedro nga eh. Diba? Ma-identify lang kay Kristo, natakot eh. Sabi niya, hindi ko kilala yan. 3 beses, naalala niyo, he denied the Lord Jesus Christ 3 times. Pero yung pananampalataya niya, naging buo naman. Sabi niya, pambihira hanggang kamatayan. At totoo naman, namatay ang maraming mga alagad. By persecution. But they endured. You know why? Because they were truly saved. Because they understood kung anong ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo. Ang sabi diyan, mga kaibigan, but having seen them afar off and were persuaded of them and embraced them and ano sabi? And confessed. Ano sabi? That they confessed. Sinabi nila, pinatotoo nila that they were strangers and pilgrims on the earth. Anong sinasabi nila? Hindi tayo taga rito. Hindi kami taga rito. Kaya kahit may hirap dito, amen? Kahit magkasakit tayo dito,
Kahit hindi maging maganda ang kawakasan ng buhay natin sa lupang ito, hindi ako manghihinayang. Bakit? Kasi alam ko hindi ako taga rito. Merong lugar na inihanda ang Diyos para sa akin. That's faith. That's faith. Huwag natin masyadong mahalin ang mundo. Mas mahalin natin ang kaluluwa ng iba. Kasi kahit makapagbigay ang mundo ng magandang buhay sa iba, pero kung mapapahamak naman ang kanilang kaluluwa, matin walang kabuluhan na makamtan ng tao ang kayamanan ng buong sanlibutan, pero ang kanilang kaluluwa naman ay mapapahamak sa impyerno. Amen? Meron tayong calling. We were commissioned. We were called by God to share the gospel. Mga kapatid, ang last days ay panawagan para hindi lang natin antayin, hindi lang tayo maging prepare sa sarili natin, kung hindi, para magkaroon tayo ng compassion sa mga kaluluwa, kaibigan, mahal sa buhay, na kung dumating man ang araw na ang Panginoon darating, ay maiiwanan at hindi makakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Huwag. Let us pray for them. Let us do our part. Let us share to them the gospel of the Lord Jesus Christ, kung papaano na nagbigay ng kapayapaan, ng kaliwanagan at ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Ang challenge sa atin, share the gospel. Share it. Share the gospel. Share the gospel. Anyaya tayo ng mga kaibigan natin. Meron tayong mga pagkakataon na meron tayong evangelistic crusades. Mag-pray tayo, pag-pray natin ang mga taong pupunta doon. May mga pagkakataong nangungusap sa atin, alam natin na itong mga taong to kailangan makarinig ng salita na dali natin sa church. Dali natin sa church. Hindi man tayo yung makapag-share sa kanila, pero dalhin natin sila sa lugar na kung saan sila ay makakarinig ng mabuting balita. Let us share the gospel strongly. Let us support missions faithfully. Mga missionaries sa Pilipinas at sa ibang mundo, patuloy tayo mag-support. Amen? Nagpe-pray po ba kayo na dumating na ang Panginoon? Nagpe-pray ba tayo? Ina-anticipate ba natin ng pagbabalik ng Panginoong Kristo? Alam po ninyo ang tunay na magiging palatandaan kapag ang ebanghelyo na ipangaral na sa buong mundo. Isa lang ibig sabihin, marami pa ang hindi nakakarinig ng ebanghelyo, kaya hindi pa dumadating ang Panginoong Kristo. Amen? So kung tayo po nagpe-pray, sinasabi na, sino sa inyo nagpe-pray, Lord, sana po makasama ako sa rapture. Sana hindi na po ako mamatay. Sana ako po, kung kukuhanin mo man ako, yung rapture na yung kasama ko sa dadagitin. Sino yung nagpe-pray ng ganun? Nagpe-pray kayo? Gusto niyo po bang makasama sa rapture? Gusto niyo bang mag-rapture na? Kung gusto nating una, kapag nag-rapture na, wala na tayong utang. Ngayon, paalala ko lang, kapag nag-rapture at naiwanan kayo, bahala na kayo sa church. Pero ang sinasabi ng Bible, dadating kapag ang ebanghelyo na is-share na sa iba, sa lahat. Yun yung palatandaan talaga eh. Yun yung palatandaan. When the gospel of the kingdom of God shall be preached in all the world for a witness unto the nations, and then shall the end comes. Ang challenge sa atin, share the gospel strongly. Number 2, support missions faithfully. And number 3 and the last, shine as a witness daily. Shine as a witness daily. Maging mabuting patotoo tayo. May mga pagkakataong hindi natin kailangan magsalita, pero makita lang yung mabuting gawa. Yung pagbabago, yung kakaibahan natin bilang mananampalataya sa workplace, community natin, within the family. Pag nakita nila yung mabuting pagbabago na nagbabago ang buhay natin because we have the Lord Jesus Christ in our hearts, mas makapangyarihan yung kesa sa magagandang mga salita. Mas makapangyarihan yung kesa 10 talatang kabisado natin. Matthew 5 verse number 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Which is in heaven. Let us shine as witness for the Lord daily.
Tandaan natin to, mga mananampalataya, we are not just waiting for Christ to return. Don't just wait. We are working. We need to work until He returns. Don't just wait. Work until He returns. Gawain natin. Ang dapat natin gawin. As a church, gawain natin. As a church, magkaisa at magkasundo tayo na tayo gagawa tayo ng paraan hanggang hindi pa dumadating ang Panginoon, gagawin natin ang lahat ng paraan. Turo tayo ng DVBS, kahit hindi summer kung kaya natin. Diba? Share tayo ng gospel, gumawa tayo mga kaibigan ng mga evangelistic crusades. Diba? Yung plano natin mga kaibigan na magkakaroon tayo ng medical mission, gawain natin kahit gumastos tayo. Na makapag-share lang tayo ng salita ng Diyos. Gawin natin ang bahagi natin. Parang ebanghelyo ng Panginoon, may share natin sa iba. We are commissioned. We have been commissioned by God. And that is our calling, to share the gospel to all the people. Again, ang question is not, Pastor, are we near the end? Hindi yan ang big question. Ang real question is this, am I ready? Mas personal, am I living the way Christ told me to live? Yan yung challenge, yan yung question na gusto kong manatili sa ating mga isip in facing the end times. We need to prepare ourselves. Amen? Tayo po tayong lahat. Let us pray. Manalangin po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos, lumalapit po kami, nagpapasalamat sa opportunity na makapag-aral kami ng iyong mga salita. Salamat po sa kaliwanagan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa guidance ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na magaganap sa buhay namin at sa paligid namin na hindi mo alam. At lahat ng ito, Lord, ay bahagi ng iyong pagpapahayag na ikaw po ang may control. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang mga nararamdaman namin, Panginoon, minsan natakot, pagtatanong, ay patunay, Lord, na hindi kami ang may control. Hindi po kami ang may control ng mga mangyayari. Hindi po kami ang may control ng magiging kaganapan. Hindi po kami ang may control ng nararamdaman namin. Maging panawagan po ito at dahilan nito para kilalanin namin, Lord, na Lord, ikaw pa rin. Ang ganito mga sitwasyon at mga kinakaharap namin, Lord, bilang mga mananampalataya ay magdulot at maging dahilan para magpakababa kami. Kilalanin namin, Lord, na wala kami magagawa kung wala ka. Hindi namin mauunawaan at mahaharap ng tama ang mga paparating at mga mangyayari sa darating na panahon kung hindi po namin gagamitin at hindi namin gagawing liwanag ang iyong mga salita. Nawa ito pong ganitong mga pagkakataon ay magbukas ng aming mga puso para makita namin at examine namin ang aming mga sarili. Panginoon, kami ba ay namumuhay ng ayon sa iyo? Ang aming mga puso at pananampalataya ba, Panginoon, ay nakatuon sa iyo? Ama, mangusap ka po sa amin, palitan mo po ng kapayapaan at imbis na natakot, palitan mo po ng challenge na dapat naming gawain ang mga bagay na aming napag-aralan, na yung itinuro sa amin upang maharap namin, Lord, ng tama ang mga paparating na panahon. Ngayon pong gabing ito, kung kayo kinausap ng Diyos, sa anumang kaparaanan, nangungusap ang Panginoon sa atin, ngayong oras na ito, bakit hindi tayo lumapit at makipag-usap sa Diyos? Let us come to the Lord. Let us humble ourselves before the Lord. Lord, gusto ko pong maging prepare. Prepare po ako spiritually. I know, saved po ako.
Pero Panginoon, gusto ko po handa ako bilang isang mananampalataya. Dumating man ang panahon, anytime na darating ka, Panginoon, hindi yung manghihinayang ako, kundi prepared ako. Kung meron tayong mga bagay na dapat gawin pero hindi nating nagagawa, palagay ko ito po'y magandang panahon at pagkakataon para i-commit natin ang ating mga sarili. Panginoon, ayoko pong masumpungan mo na hindi gumagawa ng kalooban mo sa aking buhay. If the Lord is talking to you, talk to God. Talk to God. Lapit po kayo. At manalangin po tayo sa Diyos. Let us commit ourselves sa Panginoon. God bless you. God bless you. Ama naming Diyos na makapangyarihan, mangusap ka po sa aming mga puso. Tagpuin mo po kami, Panginoon, sa kung papaano mo kaming kinikilos, pinapaalalahanan. Paano mang nangungusap ang Holy Spirit sa aming pong mga buhay. Katagpuin mo po kami. I-bless mo po ang bawat isa. Panginoon, ang mga pag-aaral namin ito patuloy na maghanda ng aming mga puso. Lord, bigyan mo ng kainitan ang aming mga puso. Paalala mo sa amin, Lord, ang mga bagay na dapat naming gawain. Huwag kami lang maging concerned sa sarili namin. Kundi bigyan mo, Panginoon, i-steer mo ang aming mga kalooban para din sa ibang mga tao, Lord, na alam naming nangangailangan makarinig ng Ebanghelyo. Lord, gamitin mo po kami upang ang mga tao na ipinapaisip mo sa amin, Lord, ay maakay namin at ma-share namin ng iyong salita. Maging dahilan para maging challenge ito para lalo kaming maging matatag. Hindi dahilan at paraan ito para kami, Panginoon, ay manghina at maging relax sa aming pananampalataya. Sapagkat haharap kami, Lord, sa matinding pagsubok. Haharap kami sa mga sitwasyon na hindi po namin alam. Ama, pagpalain mo po kami. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. At takpan mo po kami ng iyong banal na kamay. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming kausapin. Itinataas ka namin at niluluwalhati. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen.